Samantala, idinawit na rin ng isang whistleblower sa Comelec scam ang kanyang amo na si Comelec Chairman Jose Melo. Handa rin si Atty. Melchor Magdamon na tumistigo sakaling merong magsampa ng kasong impeachment laban kay Melo sa 15th Congress. Nagpapatrol, Anthony Taberna. Sa pag-upo ni Melo bilang chairman ng Comelec noong 2008, kinuha niya bilang staff ang Supreme Court lawyer na si Melchor Magdamo. Ang binigay sa kanyang assignment, bantayan ang bidding process sa Comelec. Ayon kay Magdamo, nung unay inaaksyonan ni Melo ang mga nadiskubre niyang kalokohan sa bidding. Pero nang tumuntong ang 2010, nag-iba raw si Melo. Tinukoy niya ang palpak na security marking sa balota na posibleng magresulta ng pag-imprenta ng mga pekeng balota, pero binaliwala raw ni Melo. Isinumbong rin daw niya sa kanyang boss ang depektibong indelible ink na madaling mabura, pero ito'y minasama pa. Tinawagan ako, nagulat ako. Tinawagan ako ni Chairman Melo. Pinagalitan ako, bakit ko daw hinaharang yung ink? Sabi ko, delikado po kasi natatanggal ng sunrocks. Doon sa ink na sinabi, wag na daw ako. Wag shut up na. Wag na daw hindi alam. Di tumahimik na lang ako. Sa isang resolusyon na pirmado ni Melo, ipinatuloy daw ang kontrata sa palpak na indelible ink na nagkakahalaga ng mahigit 70 milyong piso. Kaya't nang mabisto raw niya ang anomalya sa 700 milyong pisong ballot secrecy folder, hindi na siya nagsumbong kay Melo, kundi kay Law Director Ferdinand Rafanan. Bago ito kansilahin, pumirma rin umano si Melo sa resolusyon na pabor sa folder deal. Nagtataka raw siya kung bakit inaprubahan ni Melo ang manumalyang kontrata. Kasama po sa duty ng isang chairman na kung may problema, katulad po may corruption, hindi dapat i-eradicate. Sa legal po, kung ang tao ay pumirma sa isang dokumento, kung ano man ang nakasulat sa dokumento na yan, mananagot yung taong pumirma sa dokumento. Sa mainitang en-banc hearing kahapon, naglabas ng hinanakit kay Magdamo ang mga commissioner kabilang na si Melo. Di man lang daw ito nagpasintabi sa taong nagpasok sa kanya sa ahensya. Kinasama ng loob ni Chairman yan, na ando na nga siya nga yung dinesignate na eyes and ears, tapos hindi man lang siya kinonsulta bago lumabas sa media. Pero sana mas maganda kung merong kortesiya lang ba. Nasaktan daw si Melo sa panibagong akusasyon ni Magdamo. Hindi rin matanggap ng mga komisyoner ang sinabi ni Magdamo na si Commissioner Sarmiento lamang ang matino sa pito. Yung lengguwahe niya nagbabago no? Dati from being a regular lawyer of the Comelec na with special functions, ngayon naturing niya sa sarili niya crusader na Di na namin nakausap si Melo dahil ipinatawag ito sa canvassing ng Kongreso. Dahil sa iskandalo, tila nagsulian ng kandila sina Chairman Melo at Atty. Magdamo. At para patunayang nagsasabi siya ng totoo, deklara ni Magdamo, handa siyang tumestigo laban sa dating amo sakaling may magsampa ng impeachment dito sa susunod na Kongreso. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino.